kung bakit hindi nanalo sa botohan ng pambansang bayani si Rizal. Ano kaya ang nangyari 'no? Ito po ay isang account, para matulungan niyo po akong tulungan niyo po akong makahanap ng tulungan niyo akong makahanap ng iba pang datos kung meron kayong maidadagdag. So ito po, may isang aklat na nabasa ako, sinulat po nila Doktor Rivera, Langico at Valenciano. Meron palang nangyari dun nung panahon ng top commission tungkol sa pipili ng pambansang bayani sa atin. So ang nangyari, tinanong daw ni TAP na kung meron tayong pambansang bayani, yun yung introduction 'no, yung unang komisyon po ng Estados Unidos. Sabi diyan, tingnan ninyo, medyo nakataas lang. So yan 'no, unang komisyon ng Estados Unidos na pinangungunahan ni William Howard Taft na si Dr. Jose P. Rizal ang nararapat na maging pambansang bayani ng Pilipinas. Ayon kay Dr. H. Otley Beyer, dalubhasa sa antropolohiya at katulong na tekniko ng komisyon ay napagkasunduan ng lupon na ang naging pamantayan sa pagpili ay ang mga sumusunod. Isang Pilipino, yumao na, may matayog na pagmamahal sa bayan, at may mahinaong damdamin. O yan, nakita ninyo yan yung criteria, yan yung criteria for judges, no? Walang audience impact Ang nakalagay diyan dapat Pilipino, yumao na. So kung bayani ka, tapos buhay ka pa, hindi ka kasali. May matayog na pagmamahal sa bayan at may mahinaong damdamin. O nakita nyo na, laglag na si Supremo Bonifacio dito, di ba? Makikita ninyo dahil kailangan daw mahinahon ng damdamin. So dinadala ka na doon sa gusto nilang bayani. Kumbaga, dinidelimit na nila yung mga pagpipilian. So doon dahil sa ganong sige, yan yung criteria na nagawa po nila. Sabing gano'n, may 5 pangalang pinagpilian at ito'y sina Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina, Jose Rizal, General Antonio Luna, at Emilio Jacinto. Yan yung nakapasok sa elimination round. Yan yung nakapasok sa elimination round. Tapos ano nangyari? Ayon kay Dr. H. Otley Beyer, nang bilangin ng boto ng mga bumubuo ng lupon, ang nakararami ay pinili si Marcelo H. Del Pilar. Ngunit ang kanilang kapasyahan ay binago nila sapagkat ang buhay at kamatayan ni Marcelo H. Del Pilar ay hindi madula. Samantalang ang naging buhay at lalo na ang kamatayan ni Jose Rizal ay madula. O yan, dyan tayo, mahilig kasi tayo sa telenovela Kaya pati yung pagpili ng pambansang bayani natin, baka dyan nag-ugat yan Mahilig tayo sa madrama di ba? So, wala namang nakalagay doon sa criteria na kailangan madula ang pagkakapatay mo. Kumbaga, nung namatay yung bayani, madula. Baka kung dula at dula lang, basta tragic yung naging buhay ng Supremo Bonifacio, no? Ngayon, ito'y naisa aklat. Hindi naman ako nakontento. Baka sabihin nyo naman basta nakabasa lang sa libro talagang pinaniwalaan na. So anong ginawa natin? Hinanap natin yung source nito nila Dr. Rivera, Dr. Langico, ni Valenciano. Ito yan yung libro na yan nandito yan. Hawak-hawak natin yung libro na yan. Pero total nasa inyo na naman. Mga 1968 yan na publish. Tapos hinihintay lang natin yung mga magagaling lalaki ng PUP. And trip na trip nila ako. Binigyan natin ng Zoom link. Tingnan natin kung papasok 'tong mga kamote na 'to, di ba? Antabayanan natin, tingnan natin kung may pagkalalaki 'tong mga 'to. So, sama-sama na sila. Hintayin natin yung mga kamote na yan.
So gayunpaman, tayo ay naglilingkod naman sa kasaysayan hindi para sa kanila. Hindi ito para dun sa magagaling. Hindi ito yung para sa ano, hindi ito para sa mga dalubhasa na 'no. Para ito sa mga kababayan natin na gustong mag-aral ng kasaysayan, mag-usap tayo ng kasaysayan, 'di ba? Kasi siyempre 'di na kayo makakapag-enroll, naghahanap buhay kayo, nasa ibang bansa kayo, 'di ba? Wala man lang tayong makakausap na matino dahil pagka binuksan niyo ang social media, kundi politika, showbiz, o lahat ng katangahan, na lahat ng kung ano-ano ang pinagpo-post sa social media, 'di kahit papaano makapag-usap tayo tungkol sa ating kasaysayan, opo. So ano po sumunod na nangyari? Sabi ko nga po sa inyo ano, hinanap natin yung source nito. So yan yung nangyari, yan si TAP, eto sila, Tabera, sila Araneta, sila Arellano, sila yung mga nagbotohan 'no, tungkol sa pambansang bayani natin. Ngayon eto, merong ginawang interview kay Dr. Otli Beyer nung sa Saturday Mirror Magazine June 2, 1958 ni Nati Nagid. So yan, kukuwentuhan ko kayo, eto naka-ano naman 'to, pinublish 'to, oral history 'to, eh. Dahil kasi mukhang tinago yung dokumento nung resulta, eh. Titingnan natin kung ano nangyari. Pero siguro babatiin muna namin kayo. Ano na po ba ang inyong estado at, sino ba ang ating mga kasama ngayong gabi? Dahil, mahalaga po itong pag-uusapan natin. Kasi araw ng mga bayani ngayon, 'di ba? Papaano ba nagkaroon ng bayani? Sino ba namili? Taong bayan ba namili o dayuhan na naman ang namili, 'di ba? Pagka dayuhan na naman ang namili, dapat mag-isip-isip tayo niyan dahil kasi iba ang intensyon niyan, eh. Iba ang intention niyan kaysa sa totoong pangyayari o totoong kalagayan ng bansa natin. Oh, eto babatiin ko lang muna kayo. Brad Woods Enriquez, magandang gabi sa'yo bro. Leopoldo Halili, Anton Luis Reyes Katindig, ah, ayan naghihintay daw sila ng audio. Sige, antabayan na namin kayo mga kasama at, Mark Harvey Martinez, magandang gabi. Ma'am Ellen Ting, Ma'am, Isaya Alegre Blanco, Loy Mesa Peral, Rian Ruiz, magandang ano sa inyo, magandang gabi po sa inyo. So yan, tuloy na tayo at maliwanag naman ang ating audio habang hinihintay natin ang mga kamote. Tingnan natin kung papalag 'tong mga 'to talaga, 'di ba? I-ere natin 'to, 'di ba? I-ere natin sila, tignan ninyo kung ano. O yan, oh, ayan, wala. Ayan, papakita ko na lang sa inyo mamaya yung ano, mga pinagsasabi nito mga 'to. Sige, tuloy na tayo. Dito tayo sa interview ni ano, ni Dr. Otli Beyer. So ito si Nati Nagid, nagkaroon sila ng idea, tignan natin kung ano nangyari. Ito yung title nung ano, nung article, "A Hero is Born. In the beginning was there a national hero? True, the country's hero was replete with the stories of brave men who dared defy the conquerors from Magellan to Puebla, and there was Rizal, already acknowledged as the patriot by those who had known him, or read him and revered as one whose motives were irreproachable, whose genius was rare, and whose courage was undisputed." Ba? Undisputed, malupit, 'di ba? Naglabas ng kalata si Emilio Aguinaldo for national mourning o, pambansang pagluluksa sa kamatayan ni Rizal. Ito yan, Emilio Aguinaldo at Paami, presidente ng Gobyerno Revolusyonaryo ng Pilipinas at Pangulong General ng kaniyang hukbo sa paglingap sa ninanasan ng bayang Pilipinas at pag-aayag ng mahal at dalisay niyang adhika, ay iniuutos ko, una, alang-alang sa mga darakilang Pilipinong wagas magsilingap sa tinubuang bayan na si Dr. Jose Rizal at iba pa na pinagsakitan ng lumipas ng kapangyarihan ng Kastila, ay tinuturing na araw ng pagluluksa
ng buong sangkapuluan ng ika-30 ng Disyembre. Dahil dito'y mula pa sa tanghali ng ika-29 hanggang sa tanghalian ng ika-30 ay ilalahad ang ating bandila hanggang kalahatian lamang ng tagdan, pinagkatanda ng pagluluksa. Sa maghapon ng ika-30 ng Disyembre ay walang pasok ang lahat ng sakop ng gobyerno revolusyonaryo. Ikalat at ihayag ito upang mataho ng lahat. Lagda sa Malolos, ika-20 ng Disyembre ng 1878. Ayan, nakita ninyo ha. Ito po ay isang pagkilala ng National Mourning. Magmo-mourn o yung pagluluksa, magluluksa tayo. Hindi ito sa usapan ng patungkol sa pambansang bayani. Siyempre alangan namang gawing bayani ni Aguinaldo si Bonifacio, 'di ba? Mas safe siya kay mas safe siya kay Rizal dahil kasi 'pag ginawa niyang bayani si Bonifacio at ginawa niya ng national na pagluluksa din, malamang siya ang magluluksa dahil maaalala ng taong bayan na pinapatay niya ang Supremo Bonifacio. So makikita ninyo yung mga pagdedeklara na yan, dapat inaalam natin ano ba yung intensyon. Ano intensyon ng mga Amerikano? Bakit gusto nila meron tayong pambansang bayani? Kung tutuusin, marami tayong pambansang bayani. Hindi mo po pwedeng ikahon sa isang tao ang pagiging pambansang bayani dahil kaya tayo naging bansa. Dahil ibig sabihin, maraming tao ang nagtulong-tulong. 'Di ba? So yan yung unang dokumentong hinahanap ko. Tapos umpisa natin yung kwento. Ito yung binasa natin kanina, 'di ba? So yan yung title ng artikulo. Tapos ano sumunod na nangyari? But the hero consciously regarded as the rallying point of his country's aspirations and ideal of his fellow men, there was none. The writer Teodoro Locsin, in one of his articles, tells of an incident which indicates some preoccupation regarding this point on the part of the first U.S.-Philippine Commission. It seems that William Howard Taft, President of Commission, conducted to inquire into condition and custom of the country. Don't you people have here? Trinidad Pardo Tavera, presumably Stang, had replied, we have Rizal, a national hero. Yan, hindi ko lang na-type. So, tinatanong sila ni Tap kung meron tayong national hero. Sabi nila si Rizal daw. Ngayon, etong yung anthropologist, sabi nga na, eto yung Locsin na senior eh. The anthropologist and Manila old-timer Dr. Otley Beyer, who served for some time as technical assistant of the commission, tells what could be a version with full details of incident recounted by Locsin. Kasi tandaan niyo itong mga pangyayaring to, it's either na nagsisinungaling to si Teddy Locsin Sr. o kaya si Otley Beyer. Kung hindi totoo itong mga pangyayaring ito, no? Ano ginawa nito nila Nati Nagid, itong Sunday Mirror na journalist. Sabi nga nun, we had sought an interview with Dr. Beyer to track down reports that unpublished transcript of the minutes of commission taken during the turn of century when this body was deliberating on course of action to follow in the task of guiding the country's destiny, made our Rizal as the product of high-pressured American propaganda. Kita ninyo? Yan nakita ninyo in-interview nila si Dr. Otley Beyer, nakausap nila. Ngayon, ano ngayon ang response ni Dr. Otley Beyer? Yan si Dr. Otley Beyer. Mahirap namang sabihin ninyo nagsisinungaling yan Pagka sinabi nyo nagsisinungaling niya, kailangan patunayan nyo rin So, sabi dito ni Dr. Beyer, whom we sought out when he had decided the idea worth tracking down to prove or disprove as the case may be, had voiced some reluctance at being party to the revelation. Interesting subject, he said, but delikado. Ba? Delikado daw pala itong gustong malaman nila, Gustong malaman nila nila Nati Nagid, yung gusto nilang malaman, sabi gano'n ni Dr. Otley Beyer, magandang topic yan interesting subject yan but delikado. People will not thank you for debunking their heroes. So nakita ninyo,
may cautionary statement na sinasabi si Dr. Otliber. Delikado 'tong gustong malaman nila ano, nila Nagy. Eh, ngayon delikado rin yata 'to. Maghintay kayo, marami na naman tayong marami na naman ba-bash sa'tin nito. Eh, kasi ano kinukuwento lang naman natin yung nasa liksik natin, 'di ba? Kinukuwento lang naman natin yung nasa liksik natin para at least alam natin kung ano ang nangyari. Sino ba ang nagkapilian, sino ba ang nagkabotohan, 'di ba? Hindi na natin alam 'to kasi matagal na 'tong nangyari, eh. 'Pag hindi pa natin 'to sinuri ngayong mga panahong ito, eh, sayang, 'di ba? Ngayon, ano sumunod na nangyari? It was the reason he said when he asked him if he had any copy of pertinent minutes why these records were never printed in the wrong hands. They could be used to serve self motives. Only a limited number of typewritten copies had been authorized. True enough, we found the copies quite rare, and unfortunately, the only two sets of this transcript which we came across were not complete, deliberately or by unlucky coincidence. Both sets start with Volume 3, year 1903. Dr. Bea, however, feels sure the archives in Washington, D.C. should have complete set. Tinanong nila, asan yung dokumento? Di ba? Tinanong nila, sinuri nila. Ito yung mga nakita nila, yung volume 3 ng year 1903, kaso kulang. Kulang daw yung dokumento, hindi nila nakita yung minutes, di ba? Kaya sabi ni Ambet Ocampo, tinignan niya lahat yung mga yung commission na yan, na yung report diyan sa commission, wala siyang nakita. Hindi naman ibig sabihin 'pag wala kang nakita, wala na nga. Kasi sabi nga ni Dr. Otley Beyer, sa Washington, doon, 'di ba? Baka nandoon daw yung complete set nung minutes. So hanggang ngayon hinahanap pa rin 'yan. Pagka ikaw Amerikano ka at malaki ang pinakialaman mo sa kasaysayan, talagang hindi mo ilalabas 'yan. Oo, hindi mo ilalabas 'yan dahil lahat ng inumpisahan mo, lahat ng build up mo kay Rizal, masisira 'yan pagka nilabas yang dokumento na 'yan, 'di ba? So tingnan natin ano ang sumunod na nangyari. At any rate, Dr. Beyer was willing to tell all he knew about the Philippine Commission, Taps and his successors, and how it promoted the national cult for Rizal. Tap and the members of the First Commission had been instructed by United States President McKinley to install a workable form of democratic government in the new possessions and to adopt measures which would conform with inhabitants' customs, habits, and prejudices. Oh, ito pala yung plano niya. Tandaan ninyo, bago-bago pa lang nililigawan tayo ng mga kano. 'Di ba? Mga bagong mananakop ito na siyempre kailangan nilang hulihin ang ating loob. Yan ang plano nila para masakop tayo kaya pinakialaman nila pati edukasyon natin 'di ba? Yung sistema ng edukasyon natin. Ngayon, yan palang plano nila na yan, meron silang vested interest diyan siyempre. Hindi po puwedeng kikilos ang Amerika, mag-e-effort ang Amerika, mag-e-effort 'tong mga 'to ng hindi sila makikinabang. Sa palagay niyo ba mag-e-effort ang mga dayuhan para sa atin talagang kapakanan? Naku, malabong mangyari po 'yan. Kaya lang yung pinagmamalaki nila, may daw mga development na ginagawa dito sa atin yung mga mananakop, 'di ba? Meron daw ginagawang, pag-unlad, natural, dito sila nakatira. Sila gagamit din ng tulay, sila rin ang mahihirapan. Kaya kung dito na sila nanirahan, talagang gagawa ng development niyang mga yan. So yan, sabing gano'n ni Dr. Otliber, sasabihin daw niya yung nalalaman niya. Ito, account to ni Dr. Otliber. Kasi kasama siya, technical assistant siya dun sa top commission 'di ba? Sakto yan, mga 1903 dumating si Dr. Otliber dito sa atin. Sabi dito ni Otley Beyer, Taft believed the people should have some concrete ideal to tie their aspirations to, or else they would shoot off every which way, is how Dr. Beyer put it. Was that one day
Tapp and the American Commissioner Morgan Schuster, Bernard Moises, Dean Sorcester, Henry Clay, Ide, and the Filipinos Tabera, Gregorio Araneta, Cayetano Arellano, Jose Luzuriaga sat down to decide who the national ideal was going to be. At least 5 names are known to have been considered. Ayan, nakita ninyo ha. Ito yung lumabas. Ito yung source nila Dr. Lanchico, yung kaninang pinakita ko sa inyo yung libro, no? Sabi Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina, Jose Rizal, General Antonio Luna, and Emilio Asito. The qualifications were not formally listed down, but it was generally agreed that the national hero had to be Filipino, dead, highly patriotic, not known advocate of violence. So, yun. Mahinahon nga. Kaya kumbaga umpisa pa lang laglag na si Bonifacio, 'di ba? Dahil kasi kailangan daw pala hindi bayolente. Kaya kumbaga kung hindi nila alam yung ibang mga pinili nila, 'di ba? Hindi nila alam kung ano ang kalagayan. Kaya siguro nung nagkabotohan, ano na nangyari? Sabi dito, ayan oh. Ayan yung napili. Si Graciano Lopez Aina, si Jacinto, si Antonio Luna, si Rizal, si Marcelo H. Del Pilar. So sabi dito, of all of the other 5 considered on the other hand, were essentially opposed to armed revolution, advocated peaceful ways of seeking reforms, and look at the revolt only as last recourse. Rather than Rizal, according to Dr. Bayer, when the tallies were made, as it were, it was Marcelo H. Del Pilar who garnered the majority of votes for national hero. Nakita ninyo? Sino nanalo daw? Sino nakakuha ng maraming boto? Between Rizal and Marcelo H. Del Pilar? Sa ikalawang pagkakataon, talagang nahihirapan si Rizal na talunin si Marcelo H. Del Pilar eh. Kahit nung yung botohan nila sa Madrid, hindi siya mananalo kung hindi nagparaya si Marcelo H. Del Pilar kasi 3 beses sila nagbotohan, laging tie. So ang ginawa ni Plaridel, kinausap niya si Mariano Ponce, sinabi niya na doon sa mga kaibigan nila na si Rizal na lang ang iboto. Kaya nakakuha ng boto si Rizal ng 19. Kaso nagtampo naman yung lolo mo dahil kasi hindi maraming bumoto sa kanya, nag-resign. So ngayon, sa ikalawang pagkakataon na naman na binigay sa kanila ng kapalaran ng kasaysayan, talagang nag-cruise na naman ang daan nila kahit na sila yung mga patay na. So dito na naman, sabing ganon, ang nanalo pala na national hero, si Marcelo H. Del Pilar. Ayan sa account ni Otley Beyer, hindi naman tayo may gawa niyan eh. 'Di ba? Hindi naman tayo may sabi niyan eh. So ano nangyari? There was only one objection to him, and that was that his life had not been spectacular enough. In the job contemplated that of calling national attention to a hero, it was important for the success that the object have claimed to some incident in his life that could catch the popular fancy and quickly, in the tongue of modern advertising, it had to be someone they could sell. Ayan. Mukhang hindi daw spectacular ang naging buhay ni Plaridel. Yun daw ang objection. So, ngayon, makikita ninyo, itong account na ito, meron pang isang author na nagbigay ng idea tungkol sa nangyari. Sabi dito, yung Between Two Empires, Teodoro Friend, yung writer. Sabi dito, the statue of Jose Rizal stood in attribute to a brilliant oculist, linguist, novelist, and nationalist. Although he had opposed violence, his books helped prepare the way for the revolution against the Spanish who executed him in 1896. A cult of Rizal soon grew up. William Howard Taft, with other American colonial officials and some conservative Filipinos, choose him as a model hero over other contestants. Aguinaldo to militant, Bonifacio to radical, Mabini and regenerate. In so doing, had the official launch a movement for merely assisted one.
In either case, Rizal is statutory multiplied. He appeared in scores of municipalities and became the symbol of emerging state, moderate and constitutional. Erect and proud, he martyred hero gazed, book in hand, and at an ideal future, while across the square in the church, the martyred God's head hung in perpetual. Sabi dito, ang nagbigay naman sa kanya ng idea ito, itong nangyaring pilian ng bayani na to. Sabi diyan, no, as related to me, November 7, 1957 by Dr. Thomas McHale, who had been the original document in the archives of Prof. H. Otley Beyer. Ba, kay Beyer pala yung ano, meron palang isang saksi na nakita niya yung mga dokumento kay Otley Beyer. Mukhang hindi sinabi ni Otley Beyer na meron siyang kopya nung ano, nung minutes. Tinuro niya sa ano, tinuro niya nasa Washington, DC, di ba? O nga naman, pagka sinabi niyang nasa kanya, mapipilitan siyang ilabas diyan dahil kukulitin siya ng media eh. Eh sinabi niya, wala sa kanya, nasa Washington. Eh meron palang isang nakakita. So, ito yung mga oral account, di ba? No? Di natin inaalis, ito po ay oral account. Ayun, kung isang araw ay lalabas ang dokumento ng minutes na ito, makikita natin ang buong katotohanan, di ba? Eh, kung meron lang tayong ano, pagkakataon, talagang lugugin natin yung mga dokumento na yan eh. So ano po ang sumunod na nangyari? Tignan natin ha. Yan. So, pagkatapos pala nun na mapili si Rizal, kasi alam niyo kaya napili si Rizal kasi naging ano daw, maging madula yung buhay ni Rizal. Ay, di lang kasi natin alam kung gaano kadula ang buhay ni Plaridel. 'Di ba? Kung nalaman lang nila ang dula ang buhay at nangyari kay Plaridel, baka magulat sila kung gawain lang at gawain at ginawa sa bayan na kung magbibilangan tayo, baka may tulog si Rizal, baka akala ninyo Kaya ngayon hindi binubuksan niya ng National Historical Commission yung lalo na yung pamimili ng pambansang bayani kahit na wala kasing batas eh. Wala kasi tayong batas na nagsasabi na kung sino ang talagang pambansang bayani na isa. Yung ginagawa natin ngayon, 'di ba? Yung inaanay sa pambansang hayop, pambansang bulaklak, lahat 'yan hindi pala 'yan sanction ng ano ng batas, no? Sabing ganoon dito, yung sa pagkasinunod pa nating basahin yung article, Rizal was made to order in this score. His execution at Bagong Bayan, fraught with drama, was a big selling point. Men are always awed in the face of martyrdom. So yan, yun daw yung naging malaking score eh. Eh wala naman yan sa criteria eh. Di ba ang criteria lang naman, Pilipino, may mataas na pagmamahal sa bayan, yumao na, tsaka mahinahon. Eh sana sinabi nila na dapat madrama yung buhay. O kaya madrama yung kamatayan. Hindi naman ganoon eh, di ba? Kaya binago ngayon ni TAP yung resulta. Nakita ninyo kung paanong maraming naipagkait kay Plaridel. Maraming napagkait sa kanya dahil kasi nakikita nyo dito kung gaano siya makikita ninyo na doon pa lang sa mga Pilipino mga 1900s malaki ang pagrespeto nila kay Plaridel. Malaki, wala pang propaganda, wala pang ginagawa ang propaganda ng Amerika. Nakita ninyo, fair and square. Tinalo ni Plaridel sa botohan. Sa ayon kay Dr. Otley Beyer yung yung tungkol sa pambansang bayani. O gusto niyong patunayan, sige, maghanap kayo ng expert kay Rizal. Lalabanan natin ng diskusyon tungkol sa pambansang bayani. Sige, tignan natin. Ilalatag natin kung ano ang naging buhay ni Plaridel at malaman ng publiko kung sino ang dapat nakilalanin pambansang bayani. 'Di ba? O huwag nila tayong amunin dahil kasi lalo na ngayon may Zoom na ngayon. 'Di ba? O kung may gusto kang patunayan, halika Zoom tayo. 'Di ba? O hindi ka naman kakagatin eh, naka-online nga eh. Oh. Yan yung nangyari. Tapos eto na, sumunod na yung mga plano ng yung mga plano ng Amerika. Tandaan niyo hindi kikilos itong mga 'to nang hindi nakaplano. So then having decided on which hero the wheels were set rolling to build him up. All avenues of propaganda, direct or subtle, were able of
The campaign was brought to a real head between 1910 to 1912 when monuments sprang up all over and Austin Craig, commissioned by the government, wrote his life, lineage, and labors, an extensive biography of the hero that was, however, not the first of its kind. Yan, no? Yan pala, pinalaganap yan. Inabot yan ng, ng 25,000 copies. Ito na yung ito na yung propaganda kay ito na yung propaganda kay Rizal. 'Di ba? Ano pa yung sumunod na nangyari? Tapos the province was about the first step the commission took to popularize the name. This was on July 11, 1901, when the outer fringe of what was then the province of Manila were joined to the military district of Murong, and the new entity was dubbed the province of Rizal. At first, it was suggested rename Manila, Rizal. They thought better of it, however, and gave the honor of the name of the province of closest to the capital. O, yan pala, yan na naman pala. Yan palang Murong, kaya pa napalitan ng pangalan yan dahil na naman sa propaganda kay Rizal. Eh, di ba mo, pinangalan dun sa pinangalan dun sa buong probinsya. 'Di ba? Pinalitan yung probinsya ng Murong ng Rizal. Tignan natin kung walang kinalaman ng Amerika dito, 'di ba? Sabi pa dito, the campaign was concentrated on making the people familiar with the name of the man and the life he had led, the things he did, wrote, said, believe in. Some of the anecdotes told about him and immortalized in print could have been exaggerated. Dr. Bayer believes a few of the stories were magnified. This is nothing surprising since it was also happened to many another hero before. When the public enthusiasm is stirred up enough, legends have a way of cropping up about the hero. So ayan, meron pala mga in-exaggerate lang talaga. Ang daming kwento kay Rizal, exaggerated. Nakita niyo yung yung libro ni ni Dr. ni Ambet Ocampo, 'di ba? O meron na naka-Superman na si Superman. Ay naka-Superman na si Rizal pala eh. Yung Rizal overcoat ni without overcoat ni Ambet Ocampo, 'di ba? O i-immortalize daw si gagawing daw mortal si Rizal pero naka-Superman, 'di ba? So yun, makikita ninyo mga kababayan, ito pala hindi biro 'to, hindi biro 'tong ginawa kay Rizal na 'to, kung papaano siyang pinakilala. Tapos ano pa nangyari? In the case of Rizal, the commission helped dig them up. The executive order, for instance, which created a committee composed of Jose Asiniero, Jose Del Pan, and Henry Cameron to start work in preserving the park in Dapitan, were resolved to write the greatest length possible anecdotes of local color involving the man. Besides, the committee was also to preserve Dapitan landmarks, build the fence around the relief map of Mindanao, which Rizal had constructed, restore the canyon where he had lived, clear the area of shrubs and leave only the trees Rizal himself had planted or left behind, take steps to preserve existing monuments, repair them, the dam, recover the stone, culvert by Rizal himself had constructed for drinking water purposes. So yan, nakita ninyo, yung Dapitan ngayon, inayos na nila. Talagang ipopromote na si Rizal eh. Lahat ng mga doon, yung lahat ng mga may kinalaman kay Rizal doon, may mga marker lahat yan. Kulang na lang, pati yung inihan ni Rizal, lagyan ng marker eh. So yan, pumunta tayo sa Dapitan para malaman natin yung ano bang larawan, paano ba natin i-describe. Lahat doon pina-reserve. Kahit na yung bahay niya doon, yun ay kumbaga replica na lang pero pinilit nila na magaya. Yung malaking bato ng pinagtulaan niya ng Miritiro, nandoon din. Tapos yung mga design ng mga bahay, yung blackboard niya nandoon pa rin. So yan, nakita ninyo kasi i-build up nga si Rizal eh, 'di ba? Tapos sabi pa, between 1902 and 1903, the Commission on an Inspection Tour of the Islands posted in every municipality for everyone to see 2 documents, President McKinley, instruction to tap, and a portrait of Rizal, thousands of copies which had been printed. In some localities, it was
going to be the first time the people would hear of Rizal. To be posted beside McKinley's instruction was no little considered honor. The instruction, a masterpiece written for McKinley's signature by his then Secretary of War, Elishu Root, was an important and historic document. It was the first Bill of Rights the Filipinos had from the new administration. Ayan, yan yung inutusan ni TAP ngayon. Na yan, si McKinley at saka si Rizal ay pagsabahin. 'Di ba? Kumbaga, unti-unti pinapasok na sa kamalayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng visual, 'di ba, no? Kasi yung larawan ni President McKinley at saka ni Rizal, tsaka yung Bill of Rights ng administration nila, kapakalat yan, pinaprint yan, thousands of copies. Ganun po ang nangyari. So sabi dito, ibig sabihin, lahat ginawa nila talaga. Lahat. Lahat, pati sa mga plaza, pati sa lahat ng probinsya, nagtayo ng mga monumento ni Rizal. So ano sumunod na nangyari? Pagkatapos niyan, yan yung mga iba-ibang mga monumento, eto pa, on February 1, 1902, the Commission decreed December 30 death anniversary of Rizal a public holiday, indicative perhaps of the moving spirits behind the celebration. It was like the 4th of July. The first year, December 30, was observed under the American flag. Every dawn in Sunday best, bands rent the air with martial music, firecrackers exploded, sideshows were held, and candy, cigarettes with Rizal portrait. Oh, the rappers handed out a merry rituals carnival spirit pervaded. Ayan, kaya pala sa posporo, nakita natin lahat, sa suka, sa semento, lahat. Kinalat yung mukha ni Rizal, di ba? Ayan, yan galing sa Pinoy Collector po yan, yung mga larawan na yan. So ayan, pati sa pera, sarsaparilla, ano pa yan, safety matches, ano pa, ayan, syempre pati yung mga libro ni Rizal. Gaya na po ang nangyari. Meron nakapon na ngayon sa kanila. Meron nakapon na ngayon sa kanila. It was not all as if the nation were marking the death anniversary. As Rafael Palma, later to become a member without portfolio of the commission, was to point out, Palma decried the unseemly way December 30 was being observed, reminded the people Rizal was executed on this day, and declared the decorum called for was one of mourning, not po jubilation. December, following Palma's speech, was henceforth to be observed as a day of solemn dedication. The commission passed laws for commercial display. Firecrackers were banned. Or racing allowed on every public day was prohibited on December 30. So etong commission na to, sumobra naman ng sip-sip. Bakit? Ginawang piyesta yung araw ng kamatayan ni Rizal, di ba? Sabi nga ni Rafael Palma, kamatayan ni Rizal yan, dapat nagluluksa tayo. But ginawa nilang festival, di ba? Dahil kasi nga meron silang meron silang gustong mangyari, meron silang gustong i-build up di ba? So yan, tapos ito pa, lumabas tong batas na to, Republic Act number 1425, an act to include in the curricula of all public and private school, colleges, and universities courses in the life, work, and writings of Jose Rizal, particularly his novels No Limitangere and El Filibusterismo, authorizing the printing and distribution thereof and for other purposes. O yan, meron na ngayong Rizal Law na tinatawag. So meron ka ng probinsya, meron ka ng kumpletong paraphernalia, meron ka ng mga plaza sa iba't ibang probinsya, at higit sa lahat, eto ang matindi, mandatory ito. Republic Act to, ginawang batas ito, na dapat pag-aralan ng buhay ni Rizal sa mga pamantasan. Saan ka pa? 'Di ba? Saan ka pa? Paano ka bang hindi makikilala niyan? Talagang buong puwersa na ng imperyo ng Amerika ang kumilos kasama ang mga Pilipino, 'di ba? Siyempre, kailangan nilang i-please yung mga Amerikano. Kailangan nilang sundin lahat yan. So, yan. Tapos, ano nangyari? Etong banda namang 1993, naglabas ng executive order si
si Fidel B. Ramos, creating the National Heroes Committee under the Office of the President. Eto, gumawa naman ng paraan si Fidel B. Ramos na magkaroon ng komite para pumili ng mga ng pambansang bayani. Sabi diyan, the state is mandated to foster patriotism, nationalism among the citizen, especially the youth, pursuant to Article 2, Section 13 and 17 of the Constitution. Whereas the state, through its educational system, is also mandated to inculcate patriotism and nationalism, etc. So sabi dito, now therefore, I, Fidel B. Ramos, President of the Philippines, by the virtue of powers vested in me by law, do hereby order a National Heroes Committee is hereby created, composed of Secretary of Education, Culture, and Sport as chairman, and the Secretary of Foreign Affairs and Secretary of National Defense as members to study and recommend the proclamation of national heroes. Eto, marami na. Yan, pinirmahan yan noong April 2, 1993. So eto ngayon, yung technical committee ng National Heroes Commission, eto ngayon yung lumabas na siyam. So eto yung siyam na pambansang bayani daw natin. Si Jose Rizal, si Andres Bonifacio, si Emilio Aguinaldo, si Apolinario Mabini, si Marcelo Is del Pilar, si Sultan Dipatuan Kudarat, si Juan Luna, Melchor Aquino, Gabriela Silang. So yan yung siyam na pambansang bayani, no? Mga historian yata ang pumili dito, magugulat ka. Kumpara naman kay kay Juan Luna, mas maraming ginawa si Mariano Ponce, 'di ba? Mas maraming ginawa si Doroteo Cortes diyan. Mas maraming ginawa si Numeriano Adriano diyan. Gagawin mo bang bayani ngayon pagka yung national artist nanalo sa magandang painting? 'Di ba? Wala namang tutol na si Juan Luna ay nagbigay ng karangalan sa Pilipinas at Espanya, pero walang masyadong significant na ginawa yan para kumbaga ipantay man lang doon sa mga talagang naghirap sa bayan natin. Melchor Aquino. So given, halimbawa si Melchor Aquino, dapat nandiyan din si Gregorio de Jesus. Aba, mas maraming ginawa si si Oriang diyan. Simula pa lang ng Katipunan. 'Di ba? Nag-uumpisa pa lang ang Katipunan hanggang sa magdalamhati yan na mamatay ang Supremo. 'Di ba? Natutong bumaril yan, natutong makipaglaban yan, ang daming sinakripisyo niyan. Pati yung sarili nilang kaligayahan, sinakripisyo niyan, no? So etong mga national heroes na napili, 'di ba? Kung titignan po natin mga kababayan, si Emilio Aguinaldo, bayani daw, tinatanong ako lagi. Hindi ako makasagot kasi politiko yan eh. Iba ang mataas ang standard ko sa pambansang bayani. Baka nga si Rizal hindi pa makapasa eh. Pagka nilatag natin pag nilatag natin yung mga naging pangyayari sa buhay ng ating mga bayani eh, no? So yan yung nangyari noong November 15, 1995. Tapos ngayon, sabi dito sa National Commission of Culture and Arts, sabi dito, selection and proclamation of national heroes and laws honoring Filipino historical figures, executive summary. No law, executive order, or proclamation has been enacted or issued officially proclaiming any Filipino historical figure as a national hero. However, because of their significant roles in the process of nation building and contribution of history, there was laws enacted and proclamation issued honoring these heroes. Even Jose Rizal, considered the greatest among of the Filipino hero, was not explicitly proclaimed as a national hero. Ayan. Hanggang ngayon, wala tayong batas dyan. Kahit ang National Historical Commission, walang sinasabing kung sino yung national hero talaga. Pero makikita po natin ang pagkiling ng gobyerno, ng estado, 'di ba, ng akademya. Nakakiling sila sa kasaysayan ni Rizal, 'di ba? Ganyan yung nangyari sa atin. Para alam nyo lang sino ba namili, papaano pinili, ano naging resulta ng pinili, tapos kahit namili, wala naman palang batas, 'di ba?
Ngayon, ayaw naman nilang buksan 'yan. Bakit? Eh, mabubuksan yung mga buhay niya mga bayani, eh, bawat probinsya may mga bayani. 'Di mag-o-open 'yan for submission halimbawa sa mga bayani nila. Kaya tahimik na lang 'yan. Yang issue na 'yan 'wag na lang pag-usapan, 'wag na lang harapin, 'di ba? Kung ano na lang yung nakagisnan natin, kung ano na lang yung nandiya-diyan, yun na lang yung ating pagtiisan, 'di ba? So 'yan po mga kababayan ay, 'yan po yung ating, maikling presentasyon ngayon dahil, nais lang natin tapusin sa araw na ito ang ating mga naging programa nitong buwan ng Agosto. Kahit na hirap talaga ako mag-live dahil kasi medyo nakakapagod din, 'di ba? So gano'n po yung nangyari. So yun po mga kababayan at, tignan natin nitong mga kamoting 'to na hinihintay natin kung sila ay lalabas para makipag, usap dahil, parinigan ng mga kamote. So yun po at, salamat po ng marami po sa inyo. Titignan lang natin kung meron pong gustong pumasok dun sa ating binigay na Zoom. Ito yung mga magalalaling, oh. Nilagay natin yung Zoom, oh. Etong Bill Arque o Jarque, Albert Castillo, oh, Rory Icong, oh, ito mga kamote na 'to. Wala tayong aasahan sa mga 'to. Kaya ganyan gagawin natin pagka may gustong gusto makipag-usap, bigyan kaagad natin ng Zoom link, 'di ba? Para pagka pagka ayaw tumino makipag-usap, o 'di sige, 'di isa lang natin para kahit papaano magkaalamanan na, 'di ba? Sige nga po, titignan natin kung ano na ang nangyari, kung tayo ay nakikita na sa live. Ayan, ayan, ayan. Para mabati natin yung ating mga kasama sa live natin. Salamat po 'no, alam namin medyo gabi na at, kayo ay pagod na siguro. Pero puwede niyo naman balikan yung ating mga live nitong mga nakaraan at, awa ng Diyos at, meron naman pong mga sumubaybay sa ating kaliitan. Sa maliit na paraan ay, makapag-aral tayong sama-sama, 'di ba, ng ating kasaysayan. Tingnan natin kung ano na ang nangyari. Batiin lang po natin yung mga nakipagtiis sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, ayan kita na po tayo. Magandang gabi, Tupe, Marciano M. Laurel, magandang gabi po. Redwoods, Enriquez, magandang gabi bro. Salamat sa Diyos. So yan po mga kababayan, ang dapat po nating magawa ngayon ay, magmuni-muni. Hindi natin 'to nilatag sa publiko para pahinain ang ating paniniwala sa ating mga bayani 'no. Sinaysay lang natin yung katotohanan. Masanay tayong masanay tayong nagsasalita ng totoo, 'di ba? Kailangan yung totoo lang ang sasabihin natin dahil kasi kahit na mahal natin yung mga bayani, eh, 'wag natin itatago yung kasaysayan nila at kung ano ang nangyari sa kanila. Ngayon po mga kababayan, napakahalagang araw na ito na gunitain natin yung ating mga ninuno, yung mga nagsakripisyo sa ating, kalayaan. Siguro ang dapat nating gawin, eh, maging bayani sa ating mga nasasakupan. Anak ka, maging, matalimahin ka sa mga magulang mo, 'di ba? Magulang ka, taguyod mo yung pamilya mo kahit sa panahon ng pandemya. Pulitiko ka, 'di ayusin mo yung pamamahala mo at gayahin mo yung mga bayani, nakakahiya naman sa'yo, 'di ba? May suweldo ka, nakakahiya naman sa'yo sa etong mga bayani biro mo naman na nilatag na yung buhay nila at lahat-lahat,
Tapos, ang nangyari pa pinatay pa sila, 'di ba? Nakakahiya naman sa'yo siguro niyan, Brad, 'di ba? So 'yan po mga kababayan, tayo po ay, tuloy pa rin ngayong gabi at, kasama namin kayo dahil ayaw niyo pang bumitaw. Good evening, sir. Late po ako nakapasok. Bale mapag-live naman ito, meron naman 'tong ano, magkakaroon naman 'to ng ano, magkakaroon naman 'to ng replay. Puwede niyo naman mapanood yung ano, mapanood yung replay nito. So 'yan, yung sinasabi natin, mabuhay tayo sa diwa ng ating mga bayani. Sila'y naging bayani hindi dahil komportable ang buhay nila, kundi nilabanan nila yung mga pagsubok sa nakaharap sa kanila, nilabanan nila yung dapat labanan at, nabuhay sila ng makatuwiran, 'di ba? Kaya tayo po sa abot ng ating makakaya, estudyante, guro, empleyado, dapat ito yung maukilkil sa ating kaisipan, 'di ba? Para yung hindi yung ang namumutawi sa lipunan ay yung mga pansariling interes, 'di ba? Kung ano yung ating magagawa ay na maliit na maitutulong, ako nga ito lang po ang aking kapirasong bahagi sa ating mga kababayan na makapaglatag ng kasaysayan sa abot ng ating makakaya. Kaya siguro po at, salamat po sa Diyos sa inyong pakikipagpuyat at, tayo po ay nakaraos na ng buong, buwan ng, Agosto. Nailatag natin yung ating mga paksa. Pag-iisipan ko pa kung yung itong susunod na buwan ay gagawa ulit tayo dahil linggo-linggo talaga kailangan mag-research, kailangan gumawa ng PowerPoint, 'di ba? Para at least, meron kaming ilalatag po sa inyo. Gayunpaman na kahit wala tayong kasama ngayon ay, nakapag-live tayo. So, pupuwede na tayong mag-live kung loloobin ng Panginoon pagka may mga emergency at merong mga dapat gawin. Muli ako po ang inyong maliit na kasangkapan sa kasaysayan, ang inyo pong bantay, security guard number 3246, ang inyo pong bantay sa kasaysayan. Magandang gabi po sa inyong lahat at, salamat po sa Diyos.